Greetings mga kababayan. Ito pong muli sa Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Harinawa, kung saan man po kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ang Batas Pinoy po ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines Manila 4th Chapter. Paalala lang po, ang ating pong napag-usapan sa mga episode natin ay huwag po niyong maituring na isang legal opinion, bagkus consider our discussion for academic purposes only. Dahil wala naman po tayong kakayahan itong ating platform na ma-interview kayo at masuri pa ang inyong mga dokumento. Maraming salamat po. Ang legal maxim po natin for the day ay yung tinatawag na pacto de retro sale. So, ito po yung Spanish word na pacto de retro sale. Ibig po sabihin nito, nagkaroon po ng bilihan at merong kasunduan na yung bilihan na yun ay ibenta uli doon sa nagbenta. So, ito tinatawag na sa English, a deed of sale with the right of repurchase ang tawag nito, or pacto de retro sale. Deed of sale with the right to repurchase. Halimbawa, mayroong nagbilihan ng lupa pero may kasabihan doon na sige, sa loob ng 3 taon o 4 na taon o 1 taon, pagkabenta natin dito, ay meron akong option na bilhin ko uli yung lupang iyan sa ganitong presyo, sa ganitong terms and condition. In that case, yung po, in a nutshell, ang ibig sabihin ng pacto de retro sale. Ang ating pong tatalakayin sa episode nito, okay, ay may kinalaman po sa napakarami pong katanungan na natatanggap natin, if not reklamo, no? Lalo na po, nagkaroon po ng pandemic, yung pakipag-deal, pakipag-transact sa offices ng pamahalaan na kung saan po ay inaabot ng napakatagal ang proseso sa pag-release ng mga dokumento na kakailanganin po nila, no? At notorious po dito ay ang ating natatanggap na reklamo ay galing sa Register of Deeds, sa Assessor's Office, at ganun din po sa Bureau of Internal Revenue, na kung saan ang nirereklamo po nila ay may kabagalan ang pag-issue ng mga kaakibat na mga certificate, tulad ng Certificate Authorizing Registration or yung e-CAR o yung CAR kung tawagin. No? At kasi, consider din natin kasi na especially during the time of the pandemic, palagi pong may lockdown po ang opisina ng ating gobyerno. At kung bukas man po, ay natatambakan sila ng trabaho dahil skeletal force lang ang pumapasok. So because of this, nagkaroon talaga ng backlog, no? Sa pagproseso ng trabaho at pag-release ng mga dokumento. Kaya inaabot ng medyo may katagalan din. Ang problema, gaano ba ka-reasonable yung katagalan gawa ng pandemic? So, ito po ang bibigyan natin ng linaw sa sulat po sa atin ng isang taga-subaybay po natin. Sabi niya, itago natin siya sa pangalang Marites. Sabi niya, Sir, sa BIR po, noong July pa po kami nagbayad. Hanggang ngayon, wala pa yung e-CAR. Madalas ko tawagan, ang dami na daw po nang nauna sa amin. Sabi niya. So, out of frustration, ganito rin po. Similar din po yung complaints na natatanggap po natin sa Register of Deeds. Okay po? So, alam naman natin na for the last almost 2 years na itong ating pandemic. So, you can just imagine yung volume ng transaction na naiipon doon sa isang ahensya ng gobyerno, no? Now, lalo na sa BIR, no? Pero kung bagbabasehan natin kasi yung ARTA law, alam mo kung if you are not aware, no? We have now this ARTA law na kung saan yung ARTA law nito ay nagbibigay ng kaparusahan sa mga government officials na nagko-cause ng delay o hindi pag-release ng kaakibat ng mga dokumento sa kanilang mga clients, no? At sa batas na ito, yung ARTA law ay nagbibigay ng taning, no? Na kung saan
sa loob ng certain period of time, depende kung anong klaseng transaction, ay kailangan ma-release yung dokumento, at kung hindi man ma-release, ay bigyan ng written explanation kung ano yung kakulangan, kung bakit, o anong dahilan kung bakit hindi ma-release. So, kung pagbabasehan kasi natin yung BIR revenue regulation, no? Ay Memorandum Order 41-2016, ay sinasabi dito na yung mga documentary requirements relatives to the issuance of cards, no, covering the sale of real property, transfer or assignment of stocks not traded in the stock exchange, transfer subject top donors tax, no, estate tax and other taxes including DST, sabi dito, unrelated transactions must be issued within 5 working days from the submission of the complete requirements. So, ito po yung cuts dun eh. 5 days, within 5 days from the submission of the complete requirements. Ang tanong ngayon, doon sa sumulat sa atin, ay kumpleto ba yung requirements na inyong nasubmit? Now, sa inyong pananaw, maaaring kumpleto. Pero nung in-examine ng examiner ng BIR o ng Register of Deeds, kung doon man transaction o saan man, eh mayroong problema po doon sa inyong dokumento. Ito po ay minsan o kadalasan ay nagkukos ng delay. So, pag mayroong problema yung dokumento ninyo, kahit na ang assumption ninyo ay nasubmit na namin yung lahat ng requirements, pero meron doon sa dokumentong iyon ay mayroon palang problema, mayroon palang hindi tama doon. So, at na-red flag nila, and this could cause a delay. Kaya lang, sa panig naman po ng ating mga kawani sa ating pamahalaan, ay obligasyon po natin na pag tayo ay nakatanggap po ng official letter. Kaya ito palagi kong pinapayo sa ating mga kababayan. Pag kayo ay mayroon transaksyon sa gobyerno, sulatan po ninyo at hindi naman ito na-aksyonan, eh sumulat po kayo sa pamahalaan at ipalo up po ninyo. At itanong ninyo kung ano yung cause, kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi nabibigyan ng due course ang inyong aksyon, ang inyong transaction. Ito ay sa ating tinatawag na ethical standard law ay obligasyon po ng public officials na makatanggap ng sulat na sagutin ito within 15 working days na sa upon receipt of the letter. Kung hindi po ay maging may pananagutan po yan, no, sa ilalim ng batas. At lalo nito, pinaigting pahuyan dito sa ating ARTA law na mayroong kaakibat na administrative, civil at criminal liabilities yung mga public officials na mayroong kasalanan o mayroong kapabayaan kung bakit ay hindi nabigyan ng due course ang dokumento na nire-request ng clients, na public clients. At kung sakaling mayroong problema, ay dapat doon ay bibigyan nila ito ng sulat at sasabihin nila kung bakit hindi mabigyan ng requirements o mabigyan ng permission ang inyong request dahil sa mga problema na isusulat din doon. Para naman yung transacting public ay maging aware na ganito pala yung kanyang problema at ang status ng kanyang transaksyon sa nasabing ahensya. So, in a nutshell, yun na lang po at sana ay nabigyan namin ng kasagutan ang inyong concerns at hanggang dito lang muna at maraming pong salamat sa inyong pagtangkilik at hanggang sa muli.